Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, October 23, 2023. Patuloy nga pong nakakapekto sa may parte ng Northern Luzon itong northeast monsoon o yung amihan na posibleng magdala po yan ng mga kaulapan at paminsan-minsan may isolated rain shower po tayo dyan. Ito po ay nakakapekto sa parte ng Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at hanggang dito nga po sa may parte ng Central Luzon. At yung shear line naman, ito naman po ang nagdadala ng mga posibilidad na malalakas na pag-ulan. Asahan po natin makakaranas ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya dahil po yan sa may shear line at aabot po yan hanggang parte ng northern portion ng Palawan at ilang bahagi ng Visayas. Asahan naman natin yung localized thunderstorm dito nga sa may parte ng Mindanao. At tayo naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po yung posibleng sama ng panahon o low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. At dumako na nga po tayo sa ating rain map animation kung saan nga mamaya po nga alas 8 ng umaga may mga posibilidad pa rin na may pag-ulan dito nga sa halos lahat ng eastern section ng Luzon. Maging extreme northern Luzon may mga mahina at katamtamang pag-ulan tayong posibleng maranasan. Dito po sa may parte ng Bicol Region, sa ngayon nga po madilim na kaulapan lamang ang ating asahan, pero mamaya-maya po asahan natin na magkakaroon tayo ng mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan. Makulimlim na kaulapan din ang halos sa buong Visayas at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng halos sa buong Mindanao. Ganon din po sa may parte ng Palawan, meron tayong makakapal na kaulapan. Pagdating naman po ng alas 10 ng umaga, asahan natin halos sa kalahati na ng eastern section ng Luzon ay magkakaroon ng mga posibleng pag-ulan, maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila. At may mga posibilidad na moderate rain sa may Polillo Island. Asahan din natin na may mga posibilidad na isolated rain shower dito nga sa may Mindoro provinces, dito po sa may ilang bahagi ng Visayas at northern portion ng Palawan. Dito naman sa may Mindanao, halos malaking bahagi pa rin ang magiging maganda ang lagay ng panahon. Meron lamang tayo dyan, isolated rain shower. Pagdating naman po ng alas 12 ng tanghali mamaya, may mga posibilidad pa rin na pag-ulan, Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Magkakaroon nga po ng moderate rain dito sa may parte ng Polillo Island. Magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dito nga po sa may southern Luzon. At asahan natin na magkakaroon na ng pag-ulan sa may parte ng Palawan, western section ng Visayas at western section ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 2 ng hapon, halos sa buong Luzon ay may posibilidad na makaranas ng biglaang pagbuhos ng pag-ulan, pero dito naman po sa may parte ng Apari, Cagayan at dito sa Santa Ana, Cagayan ay magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. Ang western section ng ating bansa ay posibleng makaranas pa rin ng mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan. At halos buong Mindanao ay posibleng makaranas ng isolated rain shower. Kung mapapansin pa rin po natin, ito po ay bunsod pa rin ng shear line. Pagdating naman po ng alas 4 ng hapon, halos may mga pag-ulan pa rin po ang malaking bahagi ng ating bansa. At dito naman sa Mindoro provinces at sa may parte ng ilang bahagi pa ng southern Luzon, asahan natin yung makulimlim na kaulapan. May mga pag-ulan pa rin po dito sa western section ng Visayas at ng Palawan. Meron din pong pag-ulan sa may parte ng Mindanao.
Pagdating naman po mamayang alas 6 ng gabi, ganun pa rin po, makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, dahan-dahan na nga po na gaganda ang lagay ng panahon. Pero asahan pa rin po natin yung maulap na kalangitan na paminsan-minsan meron po tayong mararanasan na biglaang pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 mamayang gabi, dahan-dahan na rin pong gaganda ng lagay ng panahon ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas at halos sa buong Northern Luzon at extreme Northern Luzon, maliban na lamang nga po sa Central Luzon at Southern Luzon. Pagdating naman po ng kinabukasan, October 24, asahan pa rin po natin, meron pa rin po tayo mga pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas October 24, patuloy nga po na makakaapekto ang amihan at ang shear line at magkakaroon na nga po tayo ng low pressure area outside part. Pagdating naman ng October 25, nananatili nga po yung amihan na nakakaapekto sa may parte ng extreme northern Luzon at yung shear line ay posibleng humina bahagya. Pagdating naman po ng October 26, muling mas lalakas pa yung northeast monsoon. At yung low pressure area posible nga po yan. By October 27 ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating naman po ng October 28, ito po yung pinakasentro niyan ay posible pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito nga po dahan-dahan mag-i-intensify yan. Pero kung mapapansin nga po natin, mas lumalakas yung northeast monsoon. Pagdating naman ng October 30, ito po iaangat sa may parte ng Surigao. At pagdating naman ng October 31, aangat po yan dito sa eastern section ng Visayas. Kung mapapansin nyo nga po yung paglakas ng northeast monsoon, ito po ay magiging number 1 factor na para hindi matuloy o masira ang sirkulasyon nitong low pressure area na to. Sa ngayon nga po ay posibleng low pressure area lamang po ito dahil nga bumaba ang tsansa niya na maging isang tropical depression dahil nga po sa pagbangga nito sa northeast monsoon o amihan. Ito po ay nasa eastern section na ng Bicol region. Habang magkakaroon naman ng sama ng panahon, dito nga po sa may parte ng karagatan ng Taiwan at dediretso yan sa may karagatan ng Japan. Sa ngayon nga po, ito po muna yung pinaka-latest update ng ating European Center sa posibleng sama ng panahon, pero i-monitor pa rin po natin sa mga posibilidad na pagbabago. Again, inuulit natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung posibleng magiging senaryo nitong sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.